Patuloy ang negosasyon para dito kay Chris Newsom. Asahan natin yan dahil natalo sila dito sa Blackwater Bossing at yan ay isang senyales na kinakailangan ng pagbabago dito sa kanilang koponan. Anytime matalo ka sa Terra Firma o Blackwater para mag-start ng conference, hindi magandang senyales yan. So sa ngayon, itong Barangay Ginebra, siya pa rin ang mukhang gustong destinasyon nitong si Newsom. At ang Ginebra daw handang mag-offer ng maraming players para dito. Kabilang na itong si Bon Pesomal, si Sidney Onwubere at isa pang player. Hindi natin natitiyak pa kasi Jeremiah Gray. Ang sabi ng iba, ang gusto raw kumunin nitong Meralco Balls ay si Maverick Ahanmisi. Hindi pa natin natitiyak kung papayag ang Barangay Ginebra na Ahanmisi for Newsom dahil kakukuha lang nila dito kay Maverick. Ibig sabihin baka hindi pa nila kaagad-agad i-trade yan. Pero syempre depende sa magiging takbo ng negosasyon. Sa ngayon sa tingin ko mukhang masaya si Coach Tim Cone dito sa tandem ni Ahanmisi at ni Pringle. Pero baka isa dyan kailangan nilang bitawan para makuha itong si Newsom. At ang isang posibilidad nga dyan, si Pesumal, si Onwubere at si Stanley Pringle ang ipamigay o di kaya si Jeremiah Gray. Ngayon, nasa Barangay Ginebra na lang yan at sa Meralco kung ano magiging takbo ng negosasyon. Ang maliwanag dito, itong Meralco Balls, handa nang i-offer ito si Chris Newsom sa trade dahil alam nila na ito ay magiging unrestricted free agent at malaki ang posibilidad na ito ay umalis na dito sa Meralco. Hindi naman yung salary ang magiging problema dyan. Ang problema kasi mukhang si Newsom gusto na mag-champion. At yung mga teams na i-offer itong si Newsom, itong NLEX, Converge at Blackwater, mas maliit ang chance niya mag-champion dyan kumpara kung malilipat siya sa Barangay Ginebra. At wala namang duda na maganda ang fit ni Newsom dito sa sistema ni Coach Tim Cone. Nakikita natin yan doon sa laro niya dito sa Gilas, Pilipinas. At ito si Nards Pinto, si Jared Dillinger, nakita rin natin. Ang ganda nangyayari nung nalipat sila sa Barangay Ginebra. Nanalo na ng championship. Kaya si Newsom dyan din gusto. Natalo ang Northport kagabi dito sa NLEX Road Warriors sa overtime. Pero maganda naman yung nakita natin doon sa mga players nila. At ang ibig sabihin nito ay dadami na ang pwedeng pitasin ng SMC dyan. Naka 29 points si Arvin Tolentino. Naka 15 points sa kanyang debut itong si Xavier Lucero. Naka 19 points naman si Alin Bulanadi. At naka 13 points naman itong si William Navarro. At naka 8 points din itong si Joshua Monson. Kung tutuusin, yung limang yan pwede na yung sabihin natin. Ayon dito sa mga usap-usapan sa social media, yan ang pipitasin ng SMB, Magnolia at Barangay Ginebra. Pero marami din syempre nagsasabi na mas maganda kung yung core na yan ay panatilihin muna dito sa Northport. Ang maganda kasi dito kay William Navarro at dito kay Xavier Lucero, mga matatangkad silang player na athletic. At nakita natin doon sa game na yun na ang ganda talaga ng kanilang performance. First game pa rin nilang magkasama yan. Plus, nakita natin na ang ganda nung lumabas ng laro nitong si Alin Bulanadi. Ang nangyari dito kay Bulanadi parang yung kay Arvin Tolentino. Nung si Bulanadi ay nabangko sa SMB, wala siyang oportunidad na umiscore. Pero dito sa Northport lumabas yan. Parang yung kay Arvin, ganun din ang nangyari nung nandun siya sa Barangay Ginebra. Samantala naman itong si Lucero at si William Navarro, talagang matagal na raw yung minamataan nitong San Miguel at Ginebra. Kaya hindi na nakapagtataka na habang gumaganda ang laro ng mga nabanggit na players, ay eventually ililipat din yan dito sa San Miguel o kaya Ginebra o kaya Magnolia. Dahil alam naman natin, ang gusto ng SMC palaging may mga bago at batang player yung kanilang koponan. So, ngayon, nandyan pa yung mga nabanggit na 5 players sa Northport. Pero ang tanong ay ilang conference na lang bago sila eventually i-trade na dito sa top 3 teams ng SMC. Kaya sa ngayon, enjoy muna sila dyan sa Northport pero habang tumatagal, iti-trade din yan. Kung ikaw nga ba si Keith Jimenez, magre-request ka ng trade para malipat sa ibang koponan. Yan ngayon ang tanong ng karamihan pagkatapos makita yung nilaro ni Alin Bulanadi dito sa Northport Batang Pier kagabi. Natalo ang Northport pero naka 19 points itong si Bulanadi. Nung siya ay nasa San Miguel pa itong si Bulanadi, hindi siya masyado nakaka-score dahil limitado minuto niya. Understandable naman dahil nandun si Marcio Lassiter. So sa ngayon ito si Arvin Tolentino, ganyan din ang nangyari. Alam natin, bangko sa Ginebra pero ngayon, gabi-gabi 20 plus ang naibibigay para dito sa Northport Batang Pier. Ang sabi ng iba, ito si Keith Jimenez, kung gusto niya talaga na magumanda yung takbo ng karera niya, dapat mapunta siya doon sa isang team na nangangailangan ng isang point guard kung saan mabibigyan siya ng minuto. Dahil kung dito siya sa San Miguel, nakita naman natin, ang ginagamit ng SMB itong si Simon Enciso at si Chris Ross. Minsan si Jericho Cruz nagpo-point guard din yan.
At pagbalik ni Terence Romeo, magiging 3 na ang point guard ng San Miguel Beer. So magiging wala na talagang minuto ito si Kit Jimenez. Siyempre masaya si Kit sa SMB dahil nanalo siya ng kampiyonato, pero kung gusto niyang mapakita yung kanyang skills bilang basketball player, mas maganda siguro mapunta siya sa isang team kung saan magkakaroon siya ng playing time. Nakita natin to si Motaw Tua. Ang dami nang napanalo ng kampiyonato dito sa SMB pero nagre-request ng trade dahil ang gusto niya ay makapaglaro ng basketball. So tignan natin kung anong mangyayari dito kay Kit Jimenez kung magre-request din siya ng trade katulad ni Tau Tua. Siyempre, si Kit Jimenez alam niya, nakilala yan dahil doon sa kanyang dribbling at scoring. Nakita na natin yan doon sa kanyang laro. Pero dito sa SMB, hindi siya masyadong magkakaroon ng pagkakataon dahil palagi siyang nasa bench dahil ang daming mga guards ng Beermen. So hindi kaya mas mabuti kung mapunta siya for example sa Terra Firma, Blackwater, Northport o sa iba pang koponan para makapaglaro naman. Meron ng Twin Towers itong si Coach Yeng Giao dahil inactivate na nila itong si Luis Villegas. Magkakaroon na siya ng 6'7 at 6'8 na player kasama itong si Kit Datu at ibig nyo sabihin kayang-kaya ng tapatan ni Coach Yeng Giao kung ano man ang ibibigay na matchup nitong TNT, Ginebra at San Miguel. Of course, San Miguel may Tautua Fajardo, ang Ginebra, Stan Hardinger Aguilar, at itong TNT, nandiyan si Brandon Roser at si Poy Eram kapag nakarecover na sa kanyang injury. Pero ngayong nandiyan na itong 6'7 na Villegas at 6'8 na Kit Datu, makikita natin talaga na yung independent team katulad ng Rain or Shine kaya ng tapatan talaga itong line-up ng SMC at MVP group. Sa matagal na panahon, alam natin yan talaga naging problema itong Rain or Shine. Napipilitan silang gamitin yung mga undersized big men katulad ni JR Quinyahan at ni Bo Belga. Pero ngayong nandiyan na si Datu at si Villegas, pwede na silang makapag-match up ng diretso. At pagdating naman doon sa guards, walang duda kayang tapatan. Itong sila Caraco, itong si GM Mamuyak, at yung iba pang mga players nitong Rain or Shine, yung mga guards din ng SMC at MVP teams. Kaya siguradong masaya si Coach Yeng Giao. Tatalo man sila doon sa una nilang laban kontra dito sa TNT Tropang Giga. Actually, paano sila din ang may kagagawa nun dahil ang dami nilang free throw na namintis. Pero sa susunod, siguradong kailangan bumawi nitong Rain or Shine Elasto Painters. At hindi po pwedeng maulit yung nangyari nung last conference na ang dami nilang sunod-sunod na talo bago sila nakarecover at bumagsak tuloy yung seeding nila. Kinakailangan dito, maganda talaga maging performance nila para makabawi agad. At syempre, maraming mga fans ang matutuwa kung makarecover itong Rain or Shine Elasto Painters dahil gusto nilang masiguro na meron din mga independent teams na makakapasok sa playoffs para hindi naman puro palaging SMC at MVP na lamang ang naglalaban dito sa kampyonato sa Philippine Cup at pati na sa iba pang mga conference dito sa PBA. Shout out kay Joseph Pineda, Luis Alon, pinabati din natin si John Mark Cantos, John Ray Marquisuela, si Junel Aragon at Serino Valles family, Ronald Barbosidad, RG Bueno at Dalina family, Junicio Mercado, Rico Olarte, Oji, Len, Gio, Gia Santillana at Tagle family, Edwin Carmona Jr., Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, Ireneo Salangsang family, JJ Sibum, Enju, Dexter Domer, Jason Mendoza, Joshua Giray Espeo at Rosales family, Katsakino Dukusin, Romeo Conchada, Jonald Malyari at ang iba pa nating taga-subaybay.